status ng tatlong complaints. Dito pa lang, kapag pinilit nila ito, nandun na ako sa Senate di ba, yung unang bakbakan dito. Ako ang magpapatunay kung ano yung status nito. Ayaw niyo sabihin kung ano yung estado, ako magsasabi kung ano yung estado. Di ba? Totoo naman eh. Hawak mo naman ng record. Alalahanin niyo, congressman ako dati. Hawak ko lahat, meron din akong kopya niyan. At ang mabigat. Lagot kayo. May Marcolita. Sen, marami nag-request tong balikan natin yung hinihingi, ng paliwanag ng Supreme Court, kataas-taasang hukuman, sa Kamara de Representante, Nason. Ito'y tinalakay natin noong nakaraang Biyernes. Diba? Sa halos lahat ng mga social media ay nag-viral po ito At pinikap na napakaraming mga influencers, Nason. Kasi bagong-bago, umuusok pa, kalalabas na ng Supreme Court. Isang minuto pa lang ata na binabanggit natin, Hindi pa natutuyo ang tinta. Hindi paliwanag ang hinihingi ng Korte Suprema. Pero dyan pala siya Hinihingi siya ng impormasyon. Sapagkat merong dalawang nakabinbin na petition sa kanila. At sabi, para tulungan nyo kami, ma-resolve ito, ibigay niyo sa amin ang mga sumusunod. 10 items yun. Di ba? Mga detalye. Diniscuss natin ito, pero dahil sa marami po yung nagtatanong, ni-require po ng Korte Suprema ang House of Representatives at saka yung Senado na ibigay ang 10 impormasyon na kanilang hinihingi. Isa-isahin natin, Sen. Hindi, wala na tayong panahon Pero ang masasabi ko lang, yung mga salient points na lang na gusto niya panutangin, Sen. Ang masasabi ko lang, dito pa lamang sa kauna-unang hinihingi ng Korte Suprema, magkakaalaman ito Yung una kasi, yung letter A, the status of the first 3 complaints filed by the private citizens. Bakit importante ito para sa akin? Kahit ito na lang, dito na tayo magtapos. Alalahanin po ninyo na 3 impeachment complaints po ang naunang ipinail na magkakaibang grupo bago isulong ng House of Representatives yung pang-apat. Yes po. So yung unang 3, December 2, nung i-file, yung pangalawa, December 4, at sinundan ng December 19. 2024. Yes. Pagkatapos, February 5, isinulong yung pinirmahan ng halos 215 members of the House of Representatives. Tinatanong ngayon dito sa Korte Suprema, sabi niya, under oath ano ang estado ng unang 3? Nahihirapan silang nahihirapan sila rito. Kung estado, Sen, ano bang dapat nasabihin? Estado ng isang impeachment complaint, kung active or non-active or ano po? Hindi, bahala sila. Estado ang pinag-uusapan. Basta kailangan sumagot sila under oath. Ayun nga, parang hirap nga akong sabihin. Sapagkat tinulugan nila ito Hindi naman lang pwede sabihin, under oath. To the Supreme Court, sabi niya halimbawa, Your Honors, with all due respect, tinulugan po namin yung 3 impeachment complaints. Hindi po pwede. Yari tayo doon. Kasi paano mo palilitawin ang estado nito? Wala nga nangyari. Yung pang-apat ang dinalaro February 5, December 2, December 4, December 19. Tinatanong kayo ngayon, ano bang estado ng unang impeachment complaints na ipinail? Paano mo sasagutin? Paano mo sasagutin? Sumagot ang sapagkat ito nakadirekta sa 2 kapulungan. Kamara, Senado. Yes. Tama yung sagot ng Senado Sumagot ang Senado, sabi niya, Respondent Senate manifests that it lacks sufficient knowledge or information on the matter stated under items A to K. Ito yung 10 Wala nang kinalaman ng dito Puro sa House. Status of the first 3 complaints, walang kinalamanan ng Senado rito. Wala po kami. Tama yung sagot ng Senado Wala po kaming nalalaman kasi hinihingi po nyo sa amin. Ang katotohanan, karamihan po ng hinihingi po ninyo, hinihingi din po namin sa kanila. Ayun nga, At wala rin naibigay. Ito pa, paano mo sasabihin? Ano ang status ng 3 complaints? Dito pa lang. Kapag hindi mo nasagot ito. Yung naunang 3 tinutukoy niya saan Bakit ganito? Bakit ganito yung tanong niya? Sapagkat alalahanin mo, mayroong proseso kung paano mo i-dispose ang isang impeachment
ngayon na, sabi nga nila, there is only one impeachment proceedings per year. Year. Ngayon, sabi niya, proceedings po naman, hindi naman complaint ang pinag-uusapan. Oo. Kaya nga hindi natuloy sa proceedings na hindi mo ginalaw dahil tinulugan mo. Oo. Kasi kung sa December 2, ginalaw mo na yon, natuloy ang proceedings, yun na yun. Ibig sabihin, hindi ka kukuha ng iba pa. Oo. So walang kinalaman, kasi February 5, so teka muna, isa lang na proceedings. Opo. Hinold mo yung proceedings, tinulugan mo, pinlano mo na patulugin, para sa ganun yung fourth, sa inaakala mo, napapayagan, yun ang Ayun. kaya pinalo mo ng February 5. Oo. Dito magkakaalam. Dito pa lang sa letter A, Ang hirap na magkakaalam. sagutin, ano? Oo. May 10 lahat yan. Kapag pinilit nila ito, Opo. nandun na ako sa Senate by, Oo. di ba, yung unang bakbakan dito. Ako ang magpapatunay kung ano yung status nito. Anong tatlo? Oo, hindi ko muna sasabihin yun, secret. Naku. Diba? Oo. Gusto, Oh, naku. ayaw nyo sabihin kung ano yung estado, ako magsasabi kung ano yung estado. Di ba? Oo. O, yun na lang muna. Pero sa Senado niyo na po sasabihin. Totoo naman eh. Oo nga. Hawak mo naman ang record. Alalahanin nyo, congressman ako dati. Oo nga po, no? Oo nga. Oo. Oo. Hawak ko lahat, meron din akong kopya niyan. At ang mabigat yan, pag kada sagot nila, under oath, may panunumpa sila eh. Under oath ito. Ano yan, kapag ka hindi nyo po. Pagka sinagot mo ng ganito at mali, under oath ka. Nako. Makukontempt ka. Oh, contempt yan, may kulong mo Oo. yan. Senator judge ako, di ba? Kung matutuloy. Oo. Kung matutuloy. Opo. Hindi eh, pero teka lang, Sen. Eh, Merong... di ba kanina, Opo. papakit ako rito, yung isang marami reporter dito, Opo. yung puro impeachment. Sabi ko, teka muna, anong impeachment ang pinag-uusapan natin? Oh. Alam niyo, Sen, in fairness, marami na po ngayon ang nagma-mind conditioning sa Kamara, sa Senado, na para bagang may timetable na. Nasa, Eh, August 4. May August 4. Hindi yan niya matutuloy ng July 28, 29. Marami kami hearing eh. August 4. Malamang August 4 yan. Magkakaalaman kami at yun ay sisimulan na ng Senado ang impeachment proceedings. Proceedings na po ang binabanggit. Anong araw? August 4 daw po. Ang ina-expect nila na masisimulan ang impeachment proceedings. Sabi ng mga Amerikano, what the hell are you talking about? Ayun lang. Sabi nga nung AI, it's a strong word. Preposterous. Preposterous. It's a Mga strong Amerikano na siya, what the hell are you talking about? O, dito tayo magsimula, yung salitang yun. Ayun, aha. Hindi mo po pwede naman basta na lang gumawa ka ng August 4. Teka Oo. muna. Paano napunta ron? Oho. Kasi yun na po, Sen, ang halos, well, sa social media, sa balita, na para bagang ang binibigyan ng daan ay matutuloy talaga. At lalo pa may survey ngayon. Nasaan, no? Aha. May lumabas sa survey na marami daw pong Pilipino ang nagsasabing gusto nilang marinig ang paliwanag ni VP Inday Sara sa impeachment complaint. Sabi ng survey. Yes po. Meron mo palang naniniwala sa survey. Yan. Ako number 32 ako sa survey. Oo. Ha? Oho. Umaga. Ito po pinag-usapan na natin. Kayo pong mga survey companies, you will do well in doing surveys on Philippine products. Oho. Yung ginawa ko ng example ito. Ito talagang magagawa nila doon. I think they have competence to do it. Tama. Magsimula tayo sa bagong isda. Bago. Merong bagong munamon na pinoproduce sa Pangasinan. Pangasinan yan. Opo. Sarap niyan. May bagong balayan. Sa Batangas. Batangas. Opo. Merong bagong napatas sa La Union. Ayan, ako. O mag-survey kayong lahat kung sino yung mas gustong kainin ng Pilipino dito sa tatlong bagong. Anong klase ng bagong? Yan na lang kayo. Pero para pakialaman pa ninyo kung ano yung naisip ng tao, political matters, wala na pong naniniwala sa inyo. Oho. Number 32 po ako. Ipinamukha po ninyo sa mga botante natin na hindi ako lalagpas sa 22. Oho. Ito yung bracket ko eh. From 32 hanggang 22 lang ako. Opo. Di po ba ganun ang ginawa nyo? Mawalang galang na po sa inyo. Kayo po mga dakilang gumagawa ng survey, wala na pong naniniwala sa inyo. At kapag ka po ipinilit ninyo, baka magkita tayo sa Blue Ribbon Committee. Huwag po ninyong ipipilit ang isang bagay na hindi na pinaniniwalaan ng tao. Yun lang ang masasabi ko sa inyo. Naku, mabigat nga yan, Sen. Ano? Pero teka lang, Sen. Exhibit A. Opo, kayo ang unang ebidensya. Buhay na saksi. Hindi, kasi meron isang senador. Sen? Pinainit mo na naman ako. Hindi. Ito factual ito. Oh, Wala nang
dating senadora, dating DOJ secretary. Ang sabi niya, sobra naman yung kataas-taasang hukuman na yan. Overreach saan niya? Grabe makapagutos. With all due respect. Bakit pinakilaman? Bakit pa niya pinakikilaman yung mga bagay na yan? Yan ang Abogado po ito ha. Oo. Dating DOJ secretary. Dapat yan sa Senado lang. At ngayon naging parang akala niya yata sapagkat siya naging kongresista ngayon, pwede na niyang questionin ang kataas-tasang hukuman, Sen. Lumamig ba ulo niyo, Sen? Oh. Lumamig ang ulo ko. Kasi natuwa ako. Yun po, di ba? Pero Akala niyo mauuto niyo. ang akin po, ang punto ko dito, Sen, para sa isang senadora, dating DOJ secretary, may dapat pa niyang sabi ko Abogado. hindi ako pagkaraniwang mamamayan lang, hindi ako maglalakas loob para sabihin ko yan. Patawarin niyo na siya. Patawarin niyo na. Oo. Alam niyo, ang pagpapatawad, alam niyo naman, nasa Biblia yan. Mas lalo kayong magiging dakila kapag kayo nagpatawad. Lalong-lalo na sa mga nadidimla ng isip. Di ba? Magpatawaran tayo. Siya yung nagkaroon ng overreach. Pinagagano ko po kasi yung ngipin sa ngipin. Anyway,